na rin? May stigma na tayong ibibigay kaagad sa kanyang pagkatao at tiyak na mahirap natin siyang matanggap at mapatawad kaano man ang pagsisisi niya. Pero sa 69-year-old na si Lourdes Ponce, taos-pusong paglilingkod pa ang ibibigay niya sa mga preso sa Muntinlupa at Koreksyonal. Ay, hindi na 54 kasi almost kulang na 30 years na. 1988 pa ako dun. Ewan ko ilang taon na yun. Yun lang, tapos ngayon, yung aking apostolate, napunta ako sa Muntinlupa, tapos pumupunta rin ako sa Correctional. Nung una, nagtuturo si Mrs. Protasio, kasama kami, ako nagluluto, tapos kami nagpapakain after na matapos yung pagtuturo. Tapos nung mahina na siya, nag-isip kami na, kasi hindi na siya makasama, nag-ano kami yung viso, yung mga senior citizen, pinakakain namin, binibigyan namin ng parang talk, small talk na. Tapos binibigyan namin sila ng kaunting giveaway. Pagkatapos noon, naisipan kong hospital feeding. Siguro almost 3 years kong ginawa yun. Meron pa rin akong pinupunta. Yun, pero yung funding noon sa aming family na lang. Daig pa nga ng isang caterer dahil sanay na siyang magluto para sa daang-daang katao. Ito, magbirienda muna kayo ha. Kasi ano mo, pag ako nasa Muntinlupa, ang ginagawa namin, nagluluto na ako dito, yung pre-cook. Tapos pagdating doon, niluluto na. Minsan 5 kalderong malalaki. Niluluto ko na dito yung parang pre-cook, yung parang ginigisa ko na. Tapos ilalagay ko sa freezer. Pagdating doon, dala na namin yung bigas. Hahaluin na lang, tapos iluluto na. Kaya minsan umabot ng mga 1,000 bigas. Marami siyang inipong alaala sa kanyang mga nakasalamuha sa bilangguan. Ito yung mga picture namin. Since 1988 pa yan. Ito rin yung sa Correctional. Ayan. At ang mga ito ay taas noon niya ipinagmamalaki sa lahat ng tao. Ito yun ang ang by my birthday yata ito. Ito yung kasama ni Father Peyton. Itong matandang ito. Ito si Mrs. Protasio. Ito yung mga inmates. Ito yung main altar ng Muntinlupa noon. Tapos, ito yung mga kasama ko. Ito si Miss. Ito patay na ito, itong dalawa. Ito si Mrs. Marcela ko yun. Ito yung graduation. Pero isang malaking tanong pa rin, bakit mo pinag-aaksayahan ng panahon ang mga taong pinarusahan na ng lipunan at hinusgahan na sa kanilang pagkakasala? Hindi kasi nagawa ko dahil lahat sila nakita ko nagbago sila, saka maganda ang ano nila sa buhay, na gusto nilang bumalik sa dati. Na parang ang ano nila, wala silang chance na makaano. Kaya kung kami tumutulong, alam nila na meron pang nagmamahal sa kanila, nag-care sa kanila. Ang sukli sa kanya ng mga taong hindi niya pinagkaitan ng pagkalinga at pagmamahal. Kasi matagal na ako nagpupunta no, kaya parang ang tingin nila sa akin nanay or sister, gano'n. Kaya maano sila, yung bang tayo, marami na ako inaanak sa kasal. At pinakamarami ko inaanak sa kumpil. Dami. Hindi ko alam sa kasal, saka sa binyag. At nakikita niya na ang pagsusumikap nilang ipadama ang pagpapatawad at pagmamalasakit sa mga nakapiit sa kulungan ay nagbubunga ng tunay na pagbabagong loob. Maraming pagbabago ang nangyari sa kanilang buhay. Kasi marami na akong naalaman na kalaya na nagbago. Ang unang-una yung sa family, ang kanilang inaano, yung family nila. Na nakikita nila naghirap sila nung wala sila. Kaya parang yun ang pagbabago nila, nagka-reconcile sila, tapos gano'n. At saka yung tulong ng mga tagalabas, na alam nila na may nagmamahal pa sa kanila. Yung moral support, importante sa bilanggo yung moral support. Para naman sa kanya, isang hindi mapapantayang gaan ng loob at pusong nag-uumakaw sa kaligayahan ang naibibigay ng paglilingkod na ito. Kaya nga pagka yung ako kahit ako pagod ng pagod, pagdating ko na nakikita ko sila kumakain, wala na, nawawala na yung pagod ko talagang ano na. Saka hindi lang naman ako, may mga kasama din ako. Kaya ayan. Hindi niya pinagsisisihan na napiling paraan ng paglilingkod at pakikipagkapwa. Kaya yung nagustuhan ko naman doon kasi nga maganda ang ano nila sa amin, maganda ang treatment nila sa amin. Saka yung pagpasok namin, yun lang medyo nahirapan kami pumasok. Kasi lahat sinisearch sa amin. Maraming tanong, marami. Pero okay lang kasi kung talagang ginusto mo yun, kahit mahirap yun, pupuntahan mo.
At sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa mga tao sa likod ng kulungan, lalong nagiging buo at ganap ang kanyang pagkatao. Sa akin malaking bagay. Kasi parang naaalis yung pagod ko, naaalis yung hirap ko, tsaka yung may blessing na dumadating. At saka nakikita ko naman sila na nagsasayahan. Di ba pag ikaw nakakapagpasaya sa tao, masaya ka rin. Mahirap patawarin at tanggapin ang mga taong nagkasala sa lipunan. Kahit hindi mo nga kakilala, basta't nasintensyahan ng mapiit sa likod ng rehas na bakal, ay may pagtingin na tayong mapanghusga at mapangmataas na tila ba walang pagbabago at tunay na pagsisising magaganap. Pero sa mga taong katulad ni Lourdes, ang bawat kalinga at paglilingkod ay isang hakbang para magabayan ang mga tao sa likod ng rehas para sa tunay na pagbabagong loob.